Bilangin mo ang pera para sa paghihiwalay. Anong ibig mong sabihin? Noong nagsimula tayo, ikaw ang nag-abono ng 8,000. Dinagdagan ko yan ng 1,000,000. Simula ngayon, ako na lang ang magpapatakbo ng tindahan. Kunin mo na ang pera mo at umalis. Huwag ka nang makialam pa. Sa oras ng rush hour, sa harap ng maraming tao, gusto mo nang maghiwalay. Huwag kang magsalita ng masama. Hindi ko binawasan ang pera mo. Nandito na lahat, pati tubo. Bawasan o hindi, alam mo sa sarili mo. Boss Yuan, hindi tama yang sinasabi mo. Ang dahilan kung bakit sikat ang tindahan natin ay dahil sa galing na Maestro Zhao. Sa paggawa ng siopaw, hindi dahil sa iyo at sa lumang libro ng account mo. Ito rin ba ang gusto mo? Dapat may konsensya ang tao. Ako ang nagmamasa ng alas negatibo, 3 na madaling araw. Ako ang napapaso sa mantika. Ako rin ang sinisigawan ng mga customer. Kaya, Kaya ako ang dapat masunod sa tindahan na to. kung ganoon, pag-usapan natin ng harapan. Si Aling Pang, ang namamahala sa Market Administration Office, ay ayaw na ayaw tayong magtinda. Sino ang nagdala ng mga gamit na 3 araw kong sinundan sa labas ng bahay nila? Deti yon. Si Mang Wei, ang leader ng mga kargador, ang malaking order para sa 12 ng tao. Sino ang nakipag-usap doon? Ilang salita lang yan. Mas nakakapagod pa rin ang magluto ng 8 kawali ng siopaw. Ginagamit mo na naman yan para takutin ako. Ang kinakain ng mga manggagawa ay ang galing sa pagluluto, hindi ang mga pangako mo. Kaninang umaga, sino ang nag-abono para sa karne ng daan-daang siopaw? Sino ang nag-abono? Ang masarap na karne mula sa tindahan ng karne. Sino ang nakipag-usap doon? Sa malakas na ulan, nagde-deliver. Alin ang daanan na hindi ka mababangga? Sino ang paulit-ulit na naglakad doon? Chen Yuan, sinasabi mo ang lahat ng ito. Hindi ba para lang maliitin ako? Sige na, kunin mo na ang pera. Iwanan mo ang pwesto. Pagkatapos nito, magkanya-kanya na tayo ng landas. Ako, sa pagod ko kikita. Sig. Kukunin ko ang pera. Sa'yo na ang pwesto. Mga kapatid, huwag na kayong mag-atubili. Pumila na kayo agad. Simula ngayon, ang pwestong ito. Ako, si Zhao Feng, ang mag-isang mamamahala. Pareho pa rin ang lasa ng siopaw. Tinatanggap pa rin ang meal ticket. Ihahatid pa rin ang pagkain. Sinong nagsabing tuloy pa rin? Kuya Wei. Ako mismo ang nagprito ng siopaw. Maraming laman, manipis ang balat. Kayo, mga kargador, makakakain pa rin ng mainit. Kami na nagtatrabaho ng pisikal. Kailangan namin ng mainit na pagkain sa tamang oras. Noong huli, ikaw mismo ang naghatid. Nalete ka ng 1 oras. Hindi ako nagtitiwala sa'yo. Kuya Wei, anong klaseng salita yan? Noong nakaraang buwan, malakas ang ulan. Hanggang tuhod ang bahas sa labas. Si Chen Yuan, dumaan sa shortcut. At naihatid ang almusal sa tamang oras. Sa loob ng shed, nagdagdag kami ng 40 order. Si Chen Yuan, walang reklamo. Sinigurong maihahatid sa tamang oras. Ikaw, Iyon ay noon. Bukas ng umaga, ang 50 malaking order ninyo. Ako mismo ang maghahatid sa bodega. Kung malit ako ng 1 minuto, murahin mo ako. Maestro Zhao. Kayo ang naghihiwalay. Hindi ako makikialam. Pero hindi ko hahayaang magutom ang 12 ng kapatid. Mang Wei, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Ngayon, sigurado akong walang magiging problema. Ang mga meal ticket na hawak namin. Ibalik na lahat. Si Mang Wei nga nagpa-refund na. Magpa-refund na rin tayo. Paano kung bukas, magsara na tong tindahan? Sinong mag-refund ng mga meal ticket? Refund? Anong ibig niyong sabihin? Bakit kayo nandito lahat? Mainit pa ang mga siopaw sa steamer. Basta na lang magre-refund. Huwag kayong mag-alala, lahat. Pakinggan niyo ako. Chen Yuan. May bisa pa ba ang sinasabi mo? Zhao Feng, tungkol sa pagpapa-refund ni Mang Wei, linawin mo sa kanila. Huwag mong hayaang magutom sila bukas. Kanina, nang kinuha mo ang pera at umalis. Hindi ka naman ganyan kabait. Zhao Feng, sa negosyong kailangan mong gumising na maaga at magtrabaho hanggang gabi. Ang pinakamahalaga, hindi ang lasa ng siopaw. Ano kung gayon? Ang pagiging on time at malinis. At ang pagiging mapagkakatiwalaan. Nang sinipa mo ako palabas, wala kang nahawakan ni isa sa 3 yan. Huwag mo kong turuan. Refund, di ba? Nandito lang ang tindahan, hindi yan tatakbo. Bukas, babayaran ko kayo ng cash. Bakit kailangan pang maghintay hanggang bukas? I-clear na natin ang lahat ngayon din. Sa mga may hawak na ticket, babayaran ko kayo ng cash ngayon din. Iso-piso, walang kulang. Maestro, si Chen Yuan na yan. Sinasadyang bumibili ng loob ng mga tao. Hayaan mo siyang magpakamabait. Tingnan natin kung hanggang kailan niya kayang gawin yan. Ang magaling na pagluluto, kailangan ng dekalidad na karne. Kuya Wei, panorin mo. Bukas ng umaga, yung 50 order nyo, isang siopaw man, hindi ko kakaltasin sa inyo. Yung malaking order bukas ng umaga. Binigay niya lang ang puhunan para sa karne. At ibinalik sa akin. Saan siya bibili ng sariwang karne bukas? Saan niya kukunin ang pera? Chen Yuan, nagakalat na sa labas, na naghiwalay na kayo ni Zhao Feng.
Naghiwalay na kami. Magkano ang renta ng tindahan sa kabilang daan kada buwan? Gusto mo bang mag-isa? Nagmamayabang si Zhao Feng na kukunin niya lahat ng negosyo sa kanto. Hindi niya kayang gawin yan. Malinis ang paggawa ni Chen Yuan. Magrenta ng tindahan ng isang taon. Cash. Ang lokasyon ang pinakamahalaga. Maghanap ng 2 mason. Mamayang hapon, magmadali tayong magtayo ng bagong kalan. Ako na ang bahala sa bayad. CJ, ako na ang bahala diyan. Aling Liu, gaya ng dati. 50 kilo ng liempo, walang bala. Sage, cash on delivery. Bakit cash? Dati naman hindi ah. Sa katapusan ng buwan ang bayaran, di ba? Dati, ang pumipirma sa aking ledger at naglalagay ng marka ay si Chen Yuan. Nandoon ang pwesto ko sa kanto. Hindi ko tatakbuhan ang pera mo. Wala kong kakialam kung nandoon ang pwesto mo o wala. Ang pagpapautang ko ng kan ay dahil sa maayos na pakikitungo ni Chen Yuan. Siya ang pinagkakatiwalaan ko. Maestro, huwag mo na siyang pakiusapan. Hindi lang naman siya ang nagtitinda sa palengke. Sige. Aling Liu, huwag kang magsisi. Sa susunod, kahit magmakaawa ka pa para sa malaking order na yan, hindi na kita bibigyan. Boss. Magkano to? Benta na lang, cash, kunin mo na lahat. Maestro, hindi na sariwa ang karneng ito. Baka may malason pa. Kasalukuyan akong kapos sa pera. Pagtiyagaan muna natin to. Lagyan lang ng maraming pampalasa para matakpan. Ang mga sirang tira-tirang ito, ako na ang bahala sa lahat. Sa pinakamababang presyo. Anong nangyayari? Hindi ba kayo tumitingin sa daan habang natutulak ng kariton? Maestro. Deti sa Chen Yuan. Hindi kailanman dumadaan dito. Nang wala si Chen Yuan, bakit ang hirap-hirap? Kahit itulak lang ang sirang kariton na yan? Huwag kang tulalad yan. Bilisan mo itulak ang kariton palabas. Kung hindi, mahuhuli tayo sa rush hour. Iba ang lasa. Huwag kang makialam. Ang tiyan ng mga kargador, hindi gawa sa bakal. Niloloko mo sila na maasim na tira-tira. Sinisira mo ang sarili mong hanapbuhay. Ang siopaw ko ay napakasarap. Bukas ng umaga, ubos pa rin yan. Hindi mo kailangang magpanggap na mabait. Maestro. Nandiyan na si Mang Wei. 50 piraso ng siopaw. Bilisan mo ilagay sa lalagyan. Kuya Wei, handa na ang lahat para sa inyo. Bagong luto, mainit pa. Kuya Wei. Ngayon, sinadya na maestro ko. Nadagdagan ang palaman ng karn. Biso kayo. Kuya Wei, anong nangyari dito? Napasok ka ba? Ikaw mismo, tingnan mo anong amoy yan. Haha, ngayon, hindi ko lang na-adjust ng maayos ang pampalasa. Medyo nasobrahan sa paminta. Nabulunan ka tuloy. Aminta, huwag kang maglokohan dito. Aminta, matatakpan ba niyan ang amoy asim? Kuya Wei, pati ilalim ng siopaw niya, hindi malinis. May itim-itim pa. Tingnan mo ang kulay ng karne, lahat madilim. Hindi. Bagong bili ang karn na yan. Akala mo ba, kami mga kargador ay bulag, bingi? Kahapon ng hapon, ang mga kasama ko, nakita mismo, umikot ka sa palengke ng kan, si Aling Liu, hindi ka pinansin, walang nagpapautang sayo. Yung siyang karn na kinuha mo sa eskinita, akala mo walang nakakaalam? Mang Wei, huwag kang magbintang. Kung ayaw mong kumain ng siopaw, wag. Kung ayaw mo, magbayad ka at umalis. Maliit lang ang negosyo ko. Hindi ko kaya ang paluloko mo. Manloloko. Kami, mga kasama ko, araw-araw nagbubuhat ng daan-daang kilo ng karga. Sa tiyan nila nakasalalay ang trabaho nila. Kung magkasakit sila, sino ang magbabayad sa sahod nila? Mga kasama, itong mga siopaw na hindi pasado, makakain ba yan? Hindi. Hindi ako kumain ngayon. Yung mga meal ticket na kinuha mo kahapon, ibalik mo ang pera. Walang refund. Nasa kaldero na ang siopaw.
Kahit itapon nyo pa sa basurahan, hindi ko ibabalik ang pera. Bakit ko ibabalik? Ayaw mong mag-refund, ha? Sige. Ngayon, ituturing ko na lang na bumili ako ng leksyon. Nakita na ng lahat ang tunay niyang ugali, di ba? Ang kawali ko. Ang kawali ko. Ang siopaw ko. Mang Wei, bakit mo sinisira ang tindahan ko? Nagbebenta ka ng hindi pasado. Ang manloko ay dapat magbayad. Dapat ibalik mo ang pera sa lahat ngayon. Kung hindi, magrereklamo kami sa Market Administration Office. Ang manloko ng manggagawa ay dapat sirain. Anong ingay yan dito? Ang aga-aga pa. Nanggugulo kayo sa teritoryo ko. Gusto mo bang magkaroon ng problema? Aling Pang, alam nyo rin naman, matagal na kayo dito sa palengke. Ikaw na ang humusga. Gumagamit siya ng amoy asim na bulok na karne. Ipinagbebenta sa amin ng mga manggagawa. Anong klaseng patakaran yan? Zhao Feng, sobrang lakas ng loob mo. Nagkakagulo ka sa aking teritoryo. Gusto mo bang masira ang pangalan ng market ko? Ganun ba? Aling Pang, pakinggan nyo muna ako. Kumakain sila ng hindi nagbabayad. Sinira pa nila ang tindahan ko. Pakiusap, tulungan nyo po ako. Tulungan ka. Hindi ko kayang magdesisyon para sa'yo. Emmy. Kaya pala si Chen Yuan. Nagpilit na umalis kahapon. Ikaw pala ang dahilan. Ganito ka pala kamali ang ugali. Aling Pang, ang bayad sa pwesto. Binayaan ko na. Pa sa buong taon pa. Hindi nyo ako pwedeng palayasin. Bayad sa pwesto. Sino ba ang nagbayad ng pwesto mo? Si Chen Yuan ang nagbayad gamit ang tunay na pera. Ahapon, nang umalis si Chen Yuan. Naibalik ko na ang pera sa kanya. Ano? Kinuha ni Chen Yuan ang pera? Paano na ako? Itong pwesto na to. Nasa pamamahala na ng palengke. Opisyal kitang inaabisuhan ngayon. Umalis ka na agad sa kalye na to. Aling Pang, bigyan mo pa ako ng 2 araw. Makakakuha ako ng magandang karne. At may babalik ko ang pangalan ko. Umalis ka na. Hindi ko kayang mapahiya dahil sa'yo. Itong kariton na to. Itulak nyo sa labas, sa kalsada. At pag-usapan natin to. Linisin nyo ang sahig. Anong ginagawa nyo? Huwag niyong galawin ang kariton ko. Boss Yuan. Yung pwesto sa kabila, binaligtad na. Hindi ba tayo manonood? Anong panonorin? Balikan mo ang mga gulay at linisin uli. Dito sa putikan na to, sinumang magdaya sa pagkain ng customer. Ito ang magiging kapalaran. Dito sa ating pwesto. Kahit isang piraso lang, ang dilaw at bulok na dahon ng gulay, kapag hinayaan mong mahalo sa niluluto, hindi lang ang kaldero mo ang babasagin ko. Palalayasin kita agad. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, Boss Yuan. Hindi kami magloloko. Hindi kami magloloko. Zhao Feng. Ito ang ganti ng paglabag sa patakaran. Maestro. Wala na tayong pwesto. Basag na rin ang kawali. Ang 12 ng order ng mga kardyador. Lahat kinansela. Ano nang bagawin natin gayon? Ang negosyong ito, talaga bang tuluyan ng nawasak? Ano to? Boss Yuan, ilang dahon lang naman to. Medyo naninilaw lang, di ba? Naninilaw. May lupa pa sa ugat ng mga dahon na yan. Sobrang abala kaninang umaga. Hindi pa masyadong maliwanag. Kaunting lupa lang, ayos lang yan. Ayos lang. Akala mo ba ito ang sirasirang kariton ni Zhao Feng na walang nagbabantay? Ibuhos mo pabalik ang lahat ng gulay sa 3 palanggana na yan. Hugasan mo ulit, isa-isa. Kung hindi malinis, ibabawas ko ang buong sahod mo ngayon. Manghihiram ka ng pera sa akin? Ikaw, Boss Zhao, kahapon, ang yabang mo sa kanto. Ngayon, bakit ka naghihiya? Nang ganito. Boss Jin, nagkaroon lang ng kaunting problema kahapon. Nabagsak ang kariton ko. Pahiram mo ako ng 800 para sa pag-ayos. Makakabangon agad ako. Ha, makakabawi ako. Ang reputasyon mo sa kalye ni Aling Pang, sobrang baho na. Sino pa ang kakain ng luto mo? Malaki ang palengke. Hindi tayo mamamatay sa gutom. May paraan lagi. May galing ako sa pagluluto. Saan man ako pumunta, kikita ako. Pwedeng manghiram ng 800.
Pero ang pera ko, sa mga kakilala ko lang ipapahiram. Kailangan mong iwan ang lumang meat grinder na yan. Dito sa akin bilang prenda. Bayaran mo lang ang puhunan sa loob ng 10 araw. Boss Jin, maraming salamat po. Siguradong babayaran namin sa oras. Basta makapagtinda kami ngayon. Maliit na bagay lang yan. Kikita ko yan sa loob ng ilang araw. Maestro, ang masa na to, buong umaga nang nakatambay. Medyo tumigas na. Ang karn rin, hindi na masyadong sariwa. Huwag na kaya nating ibenta. Wala tayong pera ngayon. Kung hindi natin ibebenta to, hindi tayo makakakain mamaya. Pagtiyagaan na lang muna natin. Sa susunod, bibili tayo ng masarap na karne. Bagong luto na siopaw. Naglulugi ang tindero, bagsak presyo. 1 piso, 4 na piraso. Busog ka na, sapat pa. 1 piso, 4 na piraso. Ang mura naman. Muling bukas tayo ngayon, may promo. Malambot ang balat, siksik sa laman. Hindi mo mahahanap ang ganitong presyo sa iba. Bigyan mo ako ng 8. Ito ang tinatawag na win-win situation. Si Chen Yuan, napakakitid ng utak. Kailangan pa niyang bumili ng mamahaling karne. Napakaseryoso niya. Oy, Chen Yuan, hindi ba't yan ang dati mong kasosyo? Nandito na siya sa ilalim. Nagbebenta ng murang paninda. Inapatay niya ang sarili niya. Anong ibig mong sabihin? Mukhang maganda naman ang negosyo niya. Maliit na tubo, maramihang benta. Ang mga manggagawa, nagkatrabaho rin sila ng nakakapagod. Ang murang pagkain ay nakakabusog, pero hindi nito maluloko ang tiyan. Tara na, naghihintay pa ang ating pwesto para sa paghahanda. Siya ang pumili ng landas niya, walang makakatulong sa kanya. Aray. Hindi sariwa ang kanin ng siopaw na to. Huwag kayong kumain. Masama rin ang pakiramdam ko. May problema talaga ang kaning to. Kalokohan. Ngayon ko lang binili ang karneng to. Kung gusto niyong kumain ng libre, sabihin niyo na lang. Kumain ng libre. Hindi talaga sariwa ang karneng to. Nakakasuka ang lasa. Hindi makain. Kami na nagtatrabaho ng pisikal. Niloloko mo kami ng ganito. Tinatawag mo tong libreng kain? Ibalik ang pera. Kung hindi, hindi ka makakaalis. Dito sa ilalim ng tulay. Bayaran mo ang gastos sa ospital. Konti lang ang kinikita ko sa isang araw. Lahat napunta sa mabahong siopaw mo. Walang pera, wala ni 5. Umalis ka. Kung maglakas loob ka pang magbenta ng mga substandard na bagay, pupunta kami sa Market Administration Office. Ireklamo ka. Sampung araw na, nasaan ang pera? Kung walang pera, kukunin namin ang nakasangla. Ayon sa kasulatan, Huwag mong kunin ang sasakyan ko. ito ang patakaran. Kukunin ko muna ang sasakyan, kaldero, at meat grinder. Ang natitirang utang, dahan-dahan mong bayaran. Wala na, lahat wala na. Hindi na talaga ako makakabangon. Tulungan mo akong tumayo. May kalahati pa tayong sako ng harina. Ipapalit ta ba natin? Maestro Zhao, hindi na ako sasama sa'yo. Abin, alis ka sa ganitong oras? Pinagsilbihan kita ng 2 taon. Sumama ako sa'yo ng 2 taon. Itong sako ng harina, bayad ko na. Mag-ingat ka na lang. Boss Yuan, talagang mas masarap ang karn mo dito. Nakakapalakas ng katawan kapag kinain. Kuya Wei, hanggat ako, si Chen Yuan, ang nagtitinda dito, siguradong sariwa ang karne. Mayroon akong magaling na kasanayan sa pagluluto. Bakit siya ang nakaupo doon? Boss Yuan, anong tinitingnan mo? Wala, tinitingnan ko lang ang baha sa kalsada. Dahan-dahan lang sa pagkain, mga kasama. Kailangan nating mabusog para may lakas magtrabaho.
Xiao Li. Boss Yuan, bakit po? Ano to? Boss Yuan, sobrang abala po kaninang umaga. Hindi ko po napansin kaya. Hugasan mo ulit itong buong palanggana. Isa-isahin mo ang paghugas. Boss Yuan, may dos-dosen ng noodles pa po, na kailangan iluto. Hindi na po abot kung huhugasan ulit. Kung hindi abot, ako ang bahala. Sa teritoryo ko, kahit isang butil ng buhangin, hindi dapat mapunta sa mangkok ng customer. Kung mangyari ulit yan, ibabawas ko lahat sa sahod mo. Umalis ka na lang. Kapag napasok ka na, lahat na ay kinatatakutan mo. Kahapon lang bumagsak si Zhao Feng. Ang patakarang ito, kahit anong mangyari, hindi dapat siyahin. Boss, kailangan nyo ba ng katulong sa paghihiwa at pagmamasa? Mabilis ako kumilos. Kahit busog lang ako, ayos na. Ikaw yung dati. Si Maestro Zhao na nagtitinda ng siopaw sa kanto. Di ba? Pasensya na po talaga. Sapat na ang mga tauhan ko rito. Boss, kahit anong trabaho kaya ko. Paghihiwa, pagmamasa, paglilinis, kahit ano. Kahit busog lang ako, ayos na. Ito ang tinatawag na, kapag bagsak ka na, lahat pa sila ang magtutulak sa'yo pababa. Unti-unti, lahat ng daan ko ay hinarangan na. Umalis ka na. Boss, may trabaho ba kayo na kailangan ng lakas? Lene, gusto mo ng trabaho? CJ, yung fermentation tank sa loob. Yung 800 pirasong siopaw na hindi umalsa. Masahin mo lahat bago mag-umaga. May bayad po ba? Kapag na-check ko sa umaga. Kung maayos ang gawa mo, bibigyan kita ng 5 piso. At bibigyan din kita ng 2 itim na siopaw para kainin. Kung hindi mo kaya, umalis ka na agad. Gagawin ko po, gagawin ko. Boss, anong ginagawa mo? Tingnan mo nga. Tinapay ba to o matigas na bukol? Hindi pantay-pantay ang laki. Paano ko ibebenta ang ganito? Paano ko yan maibebenta? Boss, magdamag akong nagmasa. Kahit walang galing, may pagod naman. Hindi maganda ang tinapay. Ito lang ang kaya kong ibigay. Umalis ka na. Ito ang kinahinatnan ng hindi pagsunod sa patakaran. Siya mismo ang sumira sa sarili niyang landas, kaya siya napunta sa ganitong sitwasyon. Ito ay palengke. Huwag kang manggulo dito. Boss, hey. Kailangan mo ba na magluluto? Sakto, may kulang ako rito. Isang magluluto ng midnight snack na rice toppings. Tiwala ako sa galing mo. May libreng kain, 20 piso bawat mangkok. Gagawin mo ba? Gagawin ko. Bilisan mo, sindihan mo na ang apoy. May 7 o 8 tao sa labas. Nagmamadali na kumain. Panis na ang karni. Iba ang kulay. Makakain pa ba to? Huwag ka nang magreklamo. Nagpuyat sila sa paglalarong baraha, kaya malakas ang panlasa. Dagdag lang ng maraming pampalasa at iprito ng maigi. Basta makakain, okay na. Pagkain yan na ibibigay sa aw. Dapat igalang natin ang kiyan ng mga aw. Ito ang patakaran ng ating mga ninuno. Bakit ka nagpapabagal? Hindi mo pa ba sisindihan ang kalan? Hindi ko kayang gawin yan. Huwag ka nang magkunwari na malinis ka. Ang sarili mong negosyo, sinira mo. May karapatan ka pa bang mamili? Ako, si Zhao Feng, sa buong buhay ko. Minsan lang akong nanloko ng tao. Sapat na ang parusang natanggap ko. Itong bulok na karni. Kahit itutok mo pa ang kusilyo sa liko, hinding-hindi ko yan sisindihan. Umalis ka na. Hindi ko kailangan dito. Ang taong kasing arte mo. Boss Yuan, alas negatibo 3 na madaling araw. Nang dumating ang kan kanina, hindi mo ba tiningnan? Bakit mo ulit check? Kapag iba ang naghatid, iyon ay pagdaan lang. Kapag ikaw mismo ang nag-check, iyon ay mula sa puso. Ang bawat sangkap na pumapasok sa tindahan ko, dapat malinis at maayos. Ang madalas na pag-check ay pananagutan sa mga kapatid na kumakain dito, higit sa lahat, pananagutan sa ating sarili.
Abin. Abin, anong ginagawa mo rito hating gabi? Kapag ibinuhos ko lang, ang maruming tubig na to, sa lalagyan ng sabaw, masisira ang lahat. Tigilan mo, hindi mo yan magagawa. Anong ginagawa mo? Huwag kang makialam. Mabait sa amin si Chen Yuan. Hindi mo siya dapat pagtaksilan. Boss Yuan, napadaan lang ako. Umalis ka sa kalye na to. Kung makita pa kita sa palengke, bukas ng umaga, ipapatawag ko ang security ng palengke at ipapaalis kita. Chen Yuan. Chen Yuan. Nagkamali ako. Hindi ko dapat pinatalsik ka. Hindi ko dapat binili ang sirang kane at niloko ang mga tao. Walang silbi ang pagsasabi mo niyan sa akin. Niloko mo ang mga manggagawa. Nawala sa iyo ang teritoryo ni Aling Pang. Ikaw ang bahala sa gulo na yan. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Gusto ko lang kumain. Kahit ano gagawin ko. Sa puntong to, durog na ang pagkatao ko. Durog na ang pagkatao ko. Bayaran mo muna ang utang mo sa labas na may mataas na interes. Pati na rin ang maliit na utang para sa giniling na karne. Isulat mo ng maayos, isa-isa. Chen Yuan, wala akong pambayad. Ang patong-patong na interest ni Boss Jin, nakakamatay. Sa tindahan ko, walang lugar ang hindi malinaw ang utang. Kung ayaw mong panagutan ang utang mo, umalis ka na ngayon. Dito sa akin, ako ang masusunod sa patakaran. Kahit gaano pa kagaling ang kamay mo dati. Simula ngayon, isa lang ang gagawin mo. Maghugas ng timba. 30 pesos sa isang araw. Kung hindi malinis, walang sweldo. Iyan ang tinatawag na pagtubos. Kung hindi mo malinis ang mga kalawang na timbang ito, hanggang sa bumalik sa orihinal na kulay, hindi mo kailanman malilinis ang sarili mo sa buhay na ito. Sabi ni Boss Yuan, ang mga tuyong harina sa pagitan ng mga steamer, kahit kaunting itim na mansa, kalahati ng sweldo mong gayon ang ibabawas. Naiintindihan ko. Pinahihirapan ako ni Chen Yuan. Sige, pahirapan mo lang. Hanggat hindi napuputol ang mga kamay na ito, makakabangon ako. ₱300 sa isa 0 araw. Malinis naman ang mga timba, walang bawas sa sweldo. Ay. Tapos ng trabaho ni Maestro Zhao. Hinahanap ka nga ni Boss Jin. Ito ang 300, pambayad muna sa bahagi ng utang mo. 10 araw na, Zhao Feng. Kailangan mo pa ring magbayad ng depreciation fee at penalty. Hindi sapat ang perang yan. Boss Jin, 800 lang ang hiniram kong prinsipal. Kinuha mo na. Ang 70%, bagong meat grinder ko. Ayan itong umabot ng 700. Bakit kailangan pa ring 700? Ang meat grinder mo, nabenta ko ng 600. Ang patakahan ko, hindi pwedeng bawasan ang interest. Zhao Feng, natural lang na bayaran ang utang. Ang luma mong sasakyan, ibenta mo man bilang scrap. Hindi abot ng 50. Ang patakaran ko, kung ano ang sabihin ko, yun ang masusunod. Zhao Feng, huwag kang magpakipot. Ang perang to ngayon, Kailangan mong ibigay sa akin. tigil. Chen Yuan. Hindi ka ba nagbibilang ng pera sa tindahan mo? Bakit ka nakikialam dito? Tao ko na siya ngayon. Kaya ko tong pakialaman. Ang utang ng tao mo sa akin, nakasulat sa papel, itim sa puti. Kapag lumampas sa oras, may mataas na late payment fee. Mang Jin, ang pagbebenta mo ng mga nakumpiskang gamit sa mataas na presyo. Problema mo yan. Pero ang utang, dapat ayon sa patakaran ang kalkulasyon. Prinsipal na 800. Ang meat grinder na isinangla ni Zhao Feng ay halos bago pa, gawa sa China. Ibinenta mo kay Wang Pangzi sa halagang 750, tama ba? Sinusubaybayan mo ako. Ang natitirang puhunan ay 50. Idagdag mo pa ang mataas mong penalty fee. Sapat na ang 300 ni Zhao Feng para mabayaran ang utang. Kailangan mo siyang bigyan ng 80. Chen Yuan, sino ka ba para? Hadlangan ang aking kita? Boss Jin, pag-aari mo ba ang palengke? Pumunta ka sa Market Administration Office. Nabigay na ang pera, nabayaran na ang utang.
Ilabas mo ang kasulatan at punitin. Andaan mo ito ng mabuti. Ang pagbabayad ng utang ay natural lang. Pero kailangan mong tumayo ng tuwid. Ang pera ay kinikita ng paunti-unti. Sa pamamagitan ng pagod at pagsisika. Hindi ito kinukuha sa paluloko ng iba. Iyan ang tinatawag na lakas ng loob. Para lang sa mga taong may integridad. Boss Yuan, paano mo nalaman ang tungkol sa meat grinder? Paano mo nalaman ang tungkol sa meat grinder? Walang sikreto sa palengke. Bukas ng umaga, unang araw ng paglamig. Unang malaking paglamig ng panahon. Ang dami ng tao ay double sa karaniwan. Umuwi ka at hugasan mo ang 50 balde sa lababo. Tulog pa rin. Ay, pupunta na ako. Sira. Sunog ang motor. Naipit lahat ng sirang Karen sa gulong. Maayos pa ba? Hindi na. Lubisan ng sunog ang motor. Kahit palitan ang motor, abutin pa rin ng 2 oras. Bakit wala pang siopaw? Gutom na ang mga kasama. Zhao Feng, anong ginagawa mo? Boss Yuan, sa loob ng 10 minuto, ihahanda ko ang masa para sa'yo. Kutsilyo. Pagpapalapad ng masa. Ang galing. Mas masarap at mas malinamnam ang balat nito kaysa sa dati. Maestro Zhao, ang galing mo talaga ngayon. Siguradong makakabalik ka na sa pagluluto. Makakabalik sa pagluluto? Ang mga kamay kong ito, dapat pa ba na humawak ng sandok na ito? Simula bukas. Ikaw na ang mamamahala sa gawaan ng tindahan. Boss Yuan, hindi ka ba natatakot na gumamit ako ng sirang karne at masira ang reputasyon natin? Ang sinusunod ko ay ang patakaran, hindi ang tao. Ngayon, naiintindihan mo na ang patakaran. Ang kasanayan na sumusunod sa patakaran, iyon lang ang may tunay na kinabukasan. Inumin mo ang soy milk mo, at tapusin mo ang pagbubuhat ng mga natitirang timba.